Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. May isang empleyadong ilang linggo nang nagmamadali sa trabaho dahil sunod-sunod ang kailangang tapusin. Isang araw, habang papalapit ang deadline, napansin ng katrabaho niya na hindi na siya halos makapagpahinga. Hindi siya humihingi ng tulong dahil iniisip niyang responsibilidad niya iyon. Kaya bago siya tuluyang maubusan ng lakas, hinati ng kanyang katrabaho ang ilang gawain at sinabing, "Ako na muna rito. Tapusin mo muna ang kailangan mo." Hindi nito inalis ang kanyang responsibilidad, pero naging mas magaan ang pagpapatuloy niya. Sa Exodus chapter 17 verses 11 to 13, habang nakikipaglaban ang mga Israelita sa mga Amalekita, nanghina na rin si Moises. Kapag nakataas ang kanyang mga kamay, nananalo ang mga Israelita. Kapag ibinababa niya ang mga ito, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng bato upang maupo siya. At pagkatapos ay hinawakan nilang pataas ang kanyang mga kamay hanggang sa lumubog ang araw. Nang makita ni Aaron at Hur na nangawit na si Moises, kumilos sila upang tulungan siya. Hindi nila kinuha ang kanyang tungkulin, ngunit ginawa nila ang bahagi na kaya nilang gawin. Sa kanilang pag-alalay, nakapagpatuloy si Moises hanggang sa matapos ang laban. May mga taong patuloy na gumaganap ng kanilang responsibilidad, ngunit dumarating din sa puntong nauubusan sila ng lakas. Maaaring hindi natin kayang gawin ang kanilang responsibilidad para sa kanila, pero maaari nating gawing mas magaan ang kanilang pagpapatuloy. Minsan, ang kailangan ay tulong sa isang gawain, pakikinig, pagbibigay ng oras, o simpleng pananatili sa tabi nila. Kung tayo naman ang nasa kalagayan ni Moises, hindi rin natin kailangang isipin na ang pagtanggap ng tulong ay tanda ng kahinaan. May mga panahong ang Diyos ay nagkakaloob ng tulong sa pamamagitan ng mga taong inilalagay niya sa ating paligid. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi nangangahulugang iniiwan natin ang ating responsibilidad. Kinikilala lamang natin na hindi natin kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Hindi natin kailangang hintaying tuluyang maubos ang lakas ng isang tao bago tayo umalalay. At kapag tayo naman ang nanghihina, hindi rin kailangang ikahiya ang pagtanggap ng tulong. Minsan, ang pag-alalay sa isang nanghihina ay bahagi rin ng paraan ng Diyos upang siya ay makapagpatuloy. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang mapansin ang mga taong nangangailangan ng aking pag-alalay at tulungan mo akong maging handang tumulong sa paraang kaya ko. Kapag ako naman ang nanghihina, bigyan mo ako ng pagpapakumbabang tumanggap ng tulong na iyong ipinagkakaloob sa pamamagitan ng iba. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen.